Ang ebanghelyo po natin ngayon ay matatagpuan sa Juan 4, 5 hanggang 26. Pero hindi na natin babasahin buo dahil nabasa na natin kanina. Ang babasahin ko na lang ay yung G's. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na magbibigay buhay." Sa English, living water. May maling paniniwala na ang mabuting balita ay kung paano ang tao ay makakapunta sa langit. Kadalasan pagka meron nag-share ng gospel, ang pinupuntirya, paano ang tao makakarating ng langit. Diba? Kaya, pag sinabing gospel sa ibang relihiyon o sa bawat relihiyon, ang nasa isip, merong isang relihiyon na nagsasabi, pumasok ka sa aming pintuan at ikaw ay makakapunta sa langit. Umanib ka sa amin at ikaw ay makakapunta sa langit. Actually, ang papuntang langit, bahagi lang yun ng mabuting balita. Ang tunay na mabuting balita ay yung pagbabago. Ang buhay na walang hanggan nagsisimula pagka nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. O ay yung salitang nagkaroon ka ng kaliwanagan. Yung na nagkaroon ka ng kaliwanagan na meron palang Diyos at nagkaroon ka ng relasyon. Doon nagsisimula ang buhay na walang hanggan dahil meron ka ng ugnayan kayo ng Diyos eh. Dati wala. Di ba? Dati, puro pansanlibutan ang ginagawa ng tao. Pero pagka siya ay nagkaroon ng kaliwanagan, kamalayan o awakening o ano man ang tawag natin doon, siya ay merong pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Ang maganda yung kwento ng gospel natin ngayon eh. Tungkol yun sa isang babae na Samaritana. Simulan natin sa simula. Pumunta si Jesus sa balon, tabi ng balon, at naupo siya ron. Habang yung kanyang mga disipulo pumunta sa kabilang bayan upang bumili ng pagkain. Tanghaling tapat, naghihintay si Jesus sa may balon, nakaupo siya sa balon. Ang hinihintay niya yung babae. Actually, ang reason doon, hindi pagpunta niyo para uminom ng tubig eh. Kundi, kausapin yung babaeng Samaritana. Pasensyoso ang Diyos sa tao. Hihintayin ka niya. Habang ikaw nagliliwalay sa mundo, maghihintay siya sa tanghaling tapat sa balon. Yung babae, Samaritana, pumunta kay Jesus, tanghaling tapat. Bakit tanghaling tapat? Dahil unang-una, meron siyang 5 asawa eh. Chismis siya ng buong bayan eh. Diba? Lagi siyang pinag-usapan. Kaya para hindi niya marinig yung usap-usapan tungkol sa kanya o para hindi masaktan yung damdamin niya, solo siya. Pansinin niyo, kadalasan ng umiigib ng tubig, may kasama yan eh. Pero yun, solo siyang pumunta dahil ayaw niyang machismis eh. Diba? Kadalasan pagka umiigib ng tubig eh, grupo yan eh. Pero siya, mag-isa lang siya. Hindi siya umaga, nakadalasang pag-iigib ng tubig sa umaga. Para kumuha ka ng tubig, then gawain sa bahay, gawin mo na. Di ba? May tubig ka na eh. Pero siya, pinili niya tanghaling tapat dahil wala nang nag-iigib. Solo na niya.
Kaya pagdating niya dun sa balon ni Jacob, sabi ni Jesus, "Maaari po bang humingi ng tubig?" Nagulat yung Samaritanang babae. Ang isang Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa Samaritana. Dahil para sa mga Hudyo, ang lahi ng Samaritano ay mga makasalanan, mga swail sa Diyos. Dahil ang kanilang mga ninuno, ang kanilang mga angkan, nag-asawa ng ibanyaga. Ay bawal na bawal yun sa mga Hudyo sa mga Israelita, sa mga Hebrew, na ang Hebrew bawal mag-asawa ng dayuhan, mga hentil. Ay yung mga ninuno nila nag-asawa ng hentil. Kaya naging tawag sa kanila Samaritana. Half Jew, half Gentile. Mistiso kung sa atin pa. Di ba? Kaya, para sa mga Hudyo, hindi mo dapat kinakausap ang Samaritano o Samaritana. Ngayon, kaya nagulat yung babae doon din sa verse na yon, sabi, "Ikaw ay isang Hudyo at ako isang Samaritana. Bakit ka nakikipag-usap sa akin?" Yun na yung sinabi ni Jesus. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw sana ang hihingi. At kung sino ang itong humihingi sa iyo, ikaw sana ang hihingi ng tubig ng buhay. Nagsalita yung babae, "Ginoo, malalim ang balong ito. Wala ka man lang pangsalok. Saan ka kukuha ng tubig na magbibigay buhay?" Tapos dugtong pa ng babae, ang balon na to ay bigay sa amin ni Jacob, ng aming ninunong si Jacob. Dito umiinom ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, "Bawat umiinom ng tubig sa balong to, muling nauuhaw. Pero pag ikaw ay uminom ng tubig ng buhay, hindi ka na muling mauuhaw." Kaya sabi ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako nun. Para hindi na ako pabalik-balik dito, nakakahiya pinagtatawanan ako ng mga tao dito, pinagchichis. Para doon na lang ako sa bahay namin, mayroon akong tubig ng buhay, hindi na muli ako mauuhaw." Actually, ang gustong sabihin dito ng Panginoon, lahat ng tao may desire. Kaya nagkaganon yung buhay ng babae dahil hinanap niya yung magpapasaya sa kanya sa mga bagay sa sanlibutan. Saan niya hinanap? Sa asawa, sa lalaki. Kaya nakalima na siya Pero hindi siya nasatisfied. Ganon din sa mga bagay dito sa mundo. May mga taong hinahanap kayamanan, dumami yung kayamanan niya, pero nauuhaw pa rin siya. Napupuno, nasatisfied, malaki ng kinita ko. Pero paglipas-lipas ng ilang araw, uhaw ka na naman ng panibagong kayamanan. O, kung hindi man kayamanan, katanyagan. Oh, sikat na ako ngayon. Pagkalipas-lipas ng panahon, bumababa na yung kasikatan mo, uuhaw ka na naman ng katanyagan. Mas hihingi ka pa na mas higit pang katanyagan. Ganon din kapangyarihan. Dati, barangay captain ka lang. Satisfied ka na. Paglipas-lipas ng mga ilang buwan, dapat mayor ako Masahangad ka pa na mas higit. Kasi ang desire ng tao, anumang desire ng tao, hindi tayo masasatisfied. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon dito na ang desire na binibigay ng Diyos o yung tubig ng buhay na ibinibigay ng Diyos, hindi ka na muling
mauuhaw. Ito'y tubig ng buhay. Doon merong tunay na pagbabago. Kaya sabi nung babae, bigyan mo nga ako nun para hindi na ako muling mauhaw. Kaya sabi ni Jesus, umuwi ka at ipagsama mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Tama yung sinabi mo, sabi ni Jesus, dahil 5 na asawa mo. Yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Oops, masakit yun para sa babae. Propeta tong taong to. Propeta ka ba? Kaya lang, sinisip niya, magkaiba tayo ng relihiyon eh. Ikaw Hudyo, ako Samaritana. Kaya sabi ng babae, ang aming mga ninuno, kami mga Samaritana at Samaritano, sumasamba kami sa bundok. Kayo, sumasamba kayo sa templo. Hindi nga nyo inaalaw kami na pumunta ng templo dahil tinakwil nyo ang aming angkan eh. Bawal kami sumamba sa templo, kaya gumawa na lang kami ng templo sa mga bundok. Kaya sumagot si Jesus, tama ka. Alam namin ang aming paniniwala. Pero darating ang panahon na ang tao ay hindi sasamba sa templo o sa bundok. Dahil ang sakripisyo ginagawa ng mga Hudyo saan? Templo. Ang sakripisyo ng mga Samaritana ginagawa niya saan? Sa bundok. Pero si Jesus, darating ang panahon, ako mismo, ang sakripisyo ko, napako siya sa krus, wala ng bundok, wala ng templo. Pwede ka nang sumamba, ang bawat tao ay pwede nang sumamba saan? Sa Espiritu katotohanan. Ibig sabihin, wala nang pinagkaiba kung anong relihiyon mo. Kundi, kahit saan ka naroon, basta tunay yung pagsamba mo at sa Espiritu at katotohanan ka sumasamba, katanggap yun ang hinahanap ng Diyos Ama. Ngayon, sabi ng babae, gusto na naman niya ibahin yung usapan. Ikaw lang yung nagsasalitang yan. Merong pinangako sa aming mga ninuno na darating ang panahon, meron darating na Misayas na siya ang magpapaliwanag ng mga to. Kaya sabi ng Panginoon Hesus sa 26, ako, nakausap mo ngayon ang tinutukoy ng mga to. Doon na naniwala yung babae. May 3 punto lang ako. Unang-una, ang pagbabago, regalo ng Diyos. Para sa lahat. Sa Hudyo, Samaritano, sa mga Hintil, kahit kanino. Para sa lahat. Diba? Kasi hindi kayang magbago ng tao kung wala si Kristo. Wala tulong ng Diyos. Diba? Kasi sinubukan na natin yun Diba? Si Jesus lamang yung merong tubig ng buhay na makakasatisfy ng uhaw natin. Hindi tayo magbabago dahil lang malakas yung willpower natin di ba? Disiplina natin sa ating sarili. Maraming tao ganun Magbabago yan, panlabas. O minsan man pati panloob, pero panandalian lang. Lilipas din. Bakit? Kuwan lang yun sa sariling kakayanan. Ang pagbabago ay process.
at instant din. Pag natagpuan mo ang Panginoon, yun yung pangalawang punto. Pag natagpuan mo ang Panginoon, instantly, nabago ka na ng Panginoon. At process din yun. Parang bata, pinanganak ka na. Pero, baby yan. Kailangan pa rin gumapang, lumakad, lumaki, magkaroon ng aral, at para lumago at mamunga. Diba? Ganun din. Kaya, parang ganito. Ang kaligtasan para mapunta sa langit. Kung ikaw nakapako sa krus at yun na lang yun na lang gagawin mo, kagaya nung katabi ni Jesus. Panginoon, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Yun na lang ang magagawa niya eh. Kaya sabi ng Panginoon, pinako, ngayon din pagsasama kita sa paraiso. Pero meron pa rin pagbabagong nangyari sa kanya. Anong ginawa niya? Sinabi niya doon sa kabilang magnanakaw, di ba? Sabi niya, hindi ka na ba nahiya doon sa ginagawa mo? Tayo rito pinarurusahan dahil kasalanan natin. Pero itong taong to, katabi natin, napakutos-utos sa krus, wala tong kasalanan. Tapos sunod niya, sabi na nung katabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din pagsasama kita sa paraiso. Kasi wala na siyang magagawa ron. Ang kaligtasan, ora mismo, pero may pagbabago pa rin. Ayung, hindi ka naman nakapako sa krus. Ang kaligtasan, ganun pa rin. Kailangan merong pagbabago. Dahil pag walang pagbabago, natuto ka lang dito, sa isip lang. Nadagdagan lang ng kalaman mo tungkol sa mga salita ng Diyos, pero walang nabago sa buhay mo. Diba? Kasi, ang pagbabago, makapangyarihan. Yun ang pangatlong punto. Dahil bakit? Galing yan sa loob eh. Pag natagpuan mo ang Panginoon, may satisfaction sa puso mo. Diba? Satisfied ka. Kaya ka nagbabago. Pansinin nyo bakit ka nagbago? Lahat tayo rito nakakilala na. Bakit ka nagbago? Dahil natagpuan mo na ang Diyos. Nalasahan mo na mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, mahabagin ang Diyos. May layunin siya sa buhay na. Nalasahan na natin kung gaano kabait ang Diyos. Kaya tayo nagbago. Natagpuan mo ang Diyos, merong tunay na pagbabago. Dahil bakit? Galing sa loob yun eh. Palabas. Marami nang mababago sa buhay mo sa labas. Diba? Kung dating naninigarilyo ka, unti-unti mo nang naalis o biglaan mo nang naalis. Kung dating nagiinom ka ng alak, naaalis mo na. Pero, dahil natagpuan mo na, na-experience mo na ang Diyos sa loob mo. Pero kung ang pagbabago galing sa labas, paloob, yun yung ginagawa ng Pariseo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Parang isang pansyong, maputing-maputi ang labas, pero yung loob, naagnas na buto. Dahil bakit? Nabubulok. Diba? Kasi ang pagbabago sa panlabas lang eh. Hindi niya natagpuan ang Diyos. Natagpuan niya reliyon. At marami yun. Oops. Si kumpare doon sa reliyon, masaya ron. Doon na rin ako. Si kumare, nandun sa reliyon yun. Maraming negosyo ron. Doon na rin ako. Kikita ako ron. Magpapa 5-6 ako ron. Di ba? O, lahat ng barkada ko, nandun na. Doon na rin ako. Pero, hindi natagpuan ng Panginoon. Kasi, pag natagpuan mo ang Panginoon, may tunay na pagbabago. Nakuha niyong punto. Kaya, ang pasensyoso ang Panginoon eh. Diba?
Naghintay siya ng kainitan ng araw. Tapos, naghintay rin siya na sinesway-sway siya nung Samaritana. Iniiba lagi usapan. Minsan, ganun din tayo eh. Kaya sabihan na tayo, masama yung ginagawa. Ay, mamaya mayroon pa akong gagawin, Panginoon. Sabi nga? Hindi tayo pasensyoso ang Panginoon sa atin. Diba? Inaabot minsan ng taon. Pero, instantly, pag natagpuan mo ang Panginoon, may nabago agad sa atin. Bakit? Nagkaroon tayo ng kamalayan, kaliwanagan. Doon nagsisimula yun. Marami pang babaguhin sa atin ang Panginoon. Sabi ko nga, kung ikaw nakapako sa krus, yun na lang ang gagawin mo talaga, liligtas ka ng Panginoon na. Yun na hinihin mo eh. Pero kung ngayon ka at mahaba pa ang buhay mo, sabi pa nga sa Bible, work out your salvation. Araw-araw, magpabago ka sa Panginoon. Sabi pa nga ng Panginoon, kung ikaw hindi namumunga sa sanga, puputulin kita. Diba? Hindi pinag-uusapan dito ano yung doktrina. Malayo na sa Panginoon pero ang daming alam na doktrina. Diba? Sa debate na lang, ang daming alam eh. Sa mga nagdidebate sa luneta. Daming alam pero pamumuhay, walang pagbabago. Puno ng karunungan patungkol sa Diyos, pero hindi kilala ang Diyos. Dahil pag kilala nila ang Diyos, may nabago. Pag natagpuan mo ang Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Kasi makapangyarihan ang pagbabago na galing sa Diyos. Dahil ito ang nagbibigay buhay. Sabi pa nga ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Kaya lang, unang-una, minsan napagpapalit kasi buhay na walang hanggan sa langit eh. Ang buhay na walang hanggan, nagsisimula ng magkaroon ka ng kaliwanagan. Nagkaroon ka ng kamalayan. Hindi mo napansin yon? Kasi pagka nagkaroon ka ng kamalayan, gumagawa ka na ng mabuti. Gusto mo na laging sumunod sa Diyos. Yung mga mali mong gawain, tinatakwil mo na eh. Yun yung totoo nun eh. Hindi mo siya, pag ito, hanggang saan ba ang pwede kong gawin na kasalanan para sabihin sa Diyos pa rin ako? Minsan ganun eh. Hanggang saan linya? Gusto doon sa pinaka-borderline eh. Di ba? Kung tunay kang sa Diyos, totally, sa Diyos lahat. Dahil hindi ka ililigaw ng Diyos eh. Kaya nga yung babae yun, nung sinabi sa kanya na, nung nalaman niya na, ako yung tinutukoy, sabi ng Panginoon Jesus, anong ginawa niya? Hindi na siya nahiya. Anong ginawa niya? Umuwi siya. At pinamalitan niya sa mga nagchichismis sa kanya. Halika, natagpuan ko na ang Kristo. Pero siya pinag-uusapan nung una, di ba? Pero yun, hindi na siya nahihiya. Kasi nakita niya yung pagbabago eh. Instantly. Kahit anong sabihin niyo, basta't natagpuan ko na si Kristo. Una, nahihiya siya, pumupunta siya sa balon. Mag-isa lang siya, hinintay pa niya tanghaling tapat. Pero nung nalaman niya na yung kausap niya ang Mesiyas, ang Kristo, na may mabuting balita. Diba? Kaya nga siya nagkaroon ng 5 asawa eh. Gusto niya satisfied yung, di ba? Pero hindi nasasatisfied. Nung una, di ba? Gusto niya masatisfied. Kaya nakapag-5 asawa na siya eh. Pero nang nauuho pa rin siya. Pero nung sinabi ng Panginoon, pag uminom ka ng tubig na ibibigay ko, hindi ka na muling mauuhaw. Yung asawa,
secondary na lang yan. Yung yaman, secondary na lang yan. Yung katanyagan, secondary na lang yan. O ano pa? Yung kapangyarihan, sa atin nga, hindi na natin kailangan yan, di ba? Pero lahat yan, secondary na lang o panghuli na. Ang una, si Kristo, ang Diyos. Pinag-uusapan dito, kilala mo na ang Diyos. Ano yung sinasabi ng Diyos, sinusunod mo na. At gustong-gusto mo nang magbago. Yung mga mali, lahat tayo, ganun yun eh. Gustong-gusto na nating baguhin tayo ng Diyos. Yung mga dapat pang baguhin sa atin. Diba? Yun eh. At pasensyoso ang Diyos. Sa lahat ng tao yan. Kahit ngayon doon sa mga hindi pa naniniwala, para sa kanila rin yan. Nauna lang tayong nabuksan yung ating pangunawa eh. Dahil ulitin ko, ang pagbabago para sa lahat. Para sa lahat inaalok ng Diyos yan. Regalo ng Diyos yan. Lahat ng tao, para sa lahat yan. At process din yan, pangalawa. At makapangyarihan yan. Diba? Kung tunay. Kasi galing sa loob yun eh. At malalaman mo, ang nagbago sa'yo, hindi sarili mo. Hindi dahil malakas ang disiplina mo. Yun na lang po at mahaba-habaan.